halimbawa po, maghihingi po siya ng tawad pag malapit na po siyang mamatay, pero hindi na po siya nabautismuhan. Yun lang po. Are my questions. The first of which is, aside from the Holy Bible, is there another source of truth for the salvation of souls? At ang pangalawa po, after Paul, the other apostles, including Peter, who were the leaders of the Church of God? Are these the popes of Rome? Salamat po. Gusto ko lang po sanang i-open sa inyo ang katanungan sa sarili ko na hanggang ngayon di ko pa rin nasasagot. May ka-live-in partner po ako. For long years na kaming nagsama. We're both single mother and a single father. Nararamdaman ko kasi na parang wala akong assurance sa kanya at tinitake for granted lang ang relasyon namin. Hindi ko alam kung talagang kami. Sana po mapayuhan mo ako at talaga isa pang tanong na masama po ba yung nagsasama na hindi kasal? Tanong, naayon po ba sa Biblia ang isang pag-oopera sa isang tao, lalo na po ang craniotomy? Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Isang magandang araw po sa lahat ng ating mga panauhin sa iba't ibang dako. Muli po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na kanyang ipinagkaloob sa atin upang makapagsagawa ng pag-aaral ng mga katwiran at ng mga aral ng Diyos na binabasa mula sa banal na kasulatan. At makakasama natin ang ilang mga remote points na manggagaling sa Dubai, Macau, sa Ho Chi Minh City, sa Vietnam, sa Compostela Valley Province, sa Oroquieta City, Misamis Occidental, Masbate City, Apalit, Pampanga, Paniki, Tarlac. At tayo po ay sabayang napapanood sa pamamagitan po ng ating mga satellite providers at satellite facilities na ating ginagamit sa iba't ibang lugar kung saan mayroon tayong mga satellite receivers sa Pilipinas at sa ibayong dagat. Ngayon po ay tayo pinagsisilbihan ng iba't ibang mga satellite providers na nagdadala sa atin sa iba't ibang dako ng daigdig. Kasabay din po nating napagsisilbihan ang ating mga kababayan sa pamamagitan naman ng internet at yan po ay sa pamamagitan ng kanilang panonood sa ating live webcast. Sa kalooban ng Panginoon ay muli po nating ihahatid sa inyo ang mga tugon sa inyong mga katanungan sa pamamagitan ng mga katwirang binabasa sa banal na kasulatan. At kasama po ang lahat ng ating mga kapatid sa Church of God International at sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa ibayong dagat. Tayo po ay muling nagsasagawa ng ang dating daan Worldwide Bible Exposition. At para po tayo makapagsimula, kasama po natin si kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po. Magandang araw po sa lahat ng ating mga bisita, sa mga kapatid na kaantabay sa paggawa. Sumaatin po nawa ang patnubay, ang pangunguna at ang liwanag ng Panginoon sa ating pag-uusapang mga aral ng Ebanghelyo. Hindi po kasi madali na ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ay makita ng tao dahil meron pong nagpapadilim ng kaisipan ng tao. Doon sa ikalawang Korinto 4:4, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. yung sabi ni ang Apostol Pablo na Diyos ng sanlibutang ito, the God of this age. Ang tinutukoy po dyan ay si Satanas. Ang ginagawa ni Satanas, binubulag niya ang pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya sa Diyos para wag silang maliwanagan sa Ebanghelyo, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang
larawan ng Diyos. Kaya hindi po madaling bagay na ang aral ng Ebanghelyo ay sumilang sa puso o magliwanag sa puso ng tao kasi meron pong nagpapadilim. At ang kadilimang yan ay halos nasa buong sanlibutan. 62 ng Isayas. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Ang hula po ni Propeta Isayas, tatakpan ng kadiliman ang lupa. Ang sabi sa English, For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. ang tinutukoy po sa English the planet Earth, hindi lang lupa na isang lugar. Halimbawa sa isang bahagi ng mundo. Hindi. Ang hula po, the darkness shall cover the earth. It is the entire planet Earth. Sa panahon ngayon ng teknolohiya, maaaring ang mundo ay mas maliwanag ngayon sa gabi kaysa noong nakaraang 100 taon. The earth is much, much brighter than it was 100 years ago. Because of the modern technology we have now, we can see the earth from satellite. How glorious and how bright is this blue planet of the solar system. Pero sa kabila ng liwanag ngayon sa gabi sa mga malalaking syudad ng mundo, ang natutupad po sa espiritual na kahulugan ay yung kadiliman na bumabalot ngayon sa buong lupa. Ano po ba yung kadiliman na yon na inihahasik ng demonyo sa lupa? Ang inihahasik ni Satanas sa lupa ay kadiliman. Alin po ba yon? Doon po sa Roma, sa Kapitulo 13, meron pong ganitong pahayag ang Apostol Pablo. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Sabi ni Apostol Pablo, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi natin ang mga gawa ng kadiliman. Yung palang kadilimang tinutukoy, mga gawain na dapat nating iwaksi o iwasan, alisin sa ating mga sarili. Alin yung mga gawain ng kadiliman na yon na ipinawawaksi ni Pablo o nagaling kay Satanas? Siya ang naglalagay nito sa buong lupa, itong mga gawa ng kadiliman. Sa 13:13. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Kundi bagkus, isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Ang kahalayan ng laman na nasa mga tao ngayon, yun yung kadilimang nagpapadilim sa kaisipan ng tao. Sabi ng Apostol Pablo, kung ating babasahin po yan, saka natin itutuloy, sabi niya doon sa 13:12, ang gabi ay totoong malalim, ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman, ating isakbat ang sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan, sa paglalasing, sa kalibugan, sa kahalayan, huwag sa pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkus isakbat ninyong Panginoong Hesukristo
Huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan niyaon. Ayon yung mga kahalayan, yung pagnanasa ng laman, sari-saring lust na nasa tao. Paglalasing, katakawan, kalayawan, kahalayan, kalibugan, yan ngayon ang nasa buong mundo. Yung mga kahalayan, makikita mo sa telebisyon, sa mga periodiko, sa mga sari-saring medium ang lumalaganap ngayon, kahalayan. Kaya ngayon, mga bata pa ang tao. Bata pa lang, marunong na ng kahalayan, kalibugan, katakawan, paglalasing. Yan ang kadilimang nakabalot ngayon sa mundo, na siya pong gusto ng Diyos maalis sa ating mga pamumuhay. At ang solusyon sa kadilimang yan, yung liwanag na manggagaling sa Ebanghelyo ni Kristo, na siya pong tema o siyang layunin ng programang Ang Dating Daan, na ang tao po ay mabahagi na nung kaliwanagang nanggagaling sa katotohanan ng Diyos sa Biblia. Binabasa natin yung mga aral ng Diyos sa Biblia para magliwanag ang nadidimlang kaisipan ng mga tao sa mundo. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at nakaantabay na po ang Dubai. Nandun si kapatid na Andy Perlada. Dubai, come in please. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. Kapatid na Eli, ang magtatanong po rito ay si Ginang Alma Pasamonte, isang Baptist. Maliligtas po ba yung taong, limbawa po, maghihingi po siya ng tawad pag malapit na po siyang mamatay, pero hindi na po siya nabautismuhan? Yun lang po. Alam mo, kapatid, yun pagka malapit ka ng mamatay, saka ka lang hihingi ng tawad sa Diyos, pagsasamantala yun. Pagsasamantala sa kasamaan. Kasi dapat hindi sa pagmamamatay ka saka kahihingi ng tawad sa Diyos. Habang may panahon pa, tinatawag tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Hindi yung pagmamamatay ka na lang. Meron kasi mga tao, alam nila na mayroong Diyos, mayroong totoo, mayroong dapat silang gawin. Hindi nila ginagawa, inuuna nila yung gumawa ng kasalanan, tapos pag mamamatay na, saka sila tatawag sa Diyos. Ang sagot ng Diyos, yung nasa Kawikaan 1:24, kapatid na Daniel. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ngayon, pagka hindi ka natatakot sa Diyos, nagsamantala kang gumawa ng masama, tinatawag ka ng Diyos, meron siyang aral na dapat mong sundin, ayaw kang sumunod. Sabi ng Diyos, tatawag sila sa akin, di na ako sasagot. Kasi nung tumatawag ang Diyos sa'yo, ayaw ka namang sumagot. Tumawag ako, kayo'y tumanggi. Inyunat ko ang aking kamay, walang makinig. Iniuwi niyo sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pag ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at ang hapis ay dumating sa inyo, kung magkagay tatawag sila sa akin, hindi na ako sasagot. Kaya pagka sinasamantala mo lang yung masama,
Tapos kung kailan ka mamamatay sa kakahingi ng tawad sa Diyos, wala kang pag-asa noon, kapatid. Pero, kung halimbawa hindi mo nalaman yung aral at wala kang alam hanggang dumating yung malapit ka ng mamatay, hindi mo alam yung aral, bahala na ang Diyos humatol sa'yo. Pero nalaman mo yung aral, nalaman mo yung tawag ng Diyos, ayaw mo sundin, wala kang pag-asa nun. Yun ang sagot sa tanong mo, kapatid. Salamat po. Punta tayo ng Oroqueta City, Misamis Occidental. Kapatid Nahil Salazar, go ahead please. Salamat po sa Diyos. Kasama po natin dito po sa Oroqueta City, si Ginoong Sanevier Patok. Narito po siya, kapatid na Eli. These are my questions. The first of which is, aside from the Holy Bible, is there another source of truth for the salvation of souls? At ang pangalawa po, after Paul, the other apostles, including Peter, who were the leaders of the Church of God? Are these the popes of Rome? Salamat po. We thank you for coming, Mr. Patok. And we are interested also in answering your question. I just have to be frank in answering your question, because frankness is the proper way of telling the truth. There is no other way of learning the truth other than receiving frank answers without any reservation as to whether I will hurt your feeling or the feeling of other people. Sa tanong mo, is there another source of truth for the salvation of souls? The Bible is a book which came from God, that is proven by scientific proof, spiritual, moral, historical. The Bible is undoubtedly a book which came from the Creator. There are things in the Bible written which cannot be written by man, by his own understanding and knowledge. The wonder of the Bible is it's a book that can prove the authenticity of itself. The Bible may not speak audibly, but the pages of the Bible proves to us that the information in this book came from someone who knows what will happen in the future. And there is no human, I emphasize, there is no human which is able to tell what is going to happen in the future. And there is no other, or there are no other religious books that have prophecies as sharp, with surgical sharpness as the Bible have. Ganito yon, kapatid. Walang libro ng relihiyon na nagsasabi kung ano ba mangyayari 2,000, 3,000 years after. Bakit? Walang may kapasidad na magsabi ng mangyayari sa futuro o sa future maliban yung nakakaalam ng katapusan. Basahin natin ang aklat ng Isaias 46:9. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Walang gaya ko, sabi ng Diyos. There is none like me. There is none like me, sabi ng Diyos, declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. It is a very challenging declaration of the Lord God of the Bible. He said, there is none like me. That is a guarantee, and that is also a challenge. There is none like me, declaring the end from the beginning. So it is only God who has that capacity to declare
the end from the beginning. Meaning, he has the capacity to see what is going to happen in the future until the end. He knows the end. He knows what will happen in the end, and there is none like him. It's such a guarantee, and it is also a challenge to those who will refute the authenticity of God's word in the Bible. He said, there is none like me that can declare the future or declare the end from the beginning. And there is no other book on earth that declares what is going to happen 1,000, 2,000, 3,000 years before it happened. Let me prove that. In the book of Daniel, chapter 12, verse 4, the Lord God of the Bible said, But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. You see, you cannot imagine what is the meaning of this verse just 200 years ago or 300 years ago. You cannot, in your mind, perceive what the verse means 300 years ago. But this was written by Daniel about 500 years before the birth of Christ, meaning that this verse of the Bible was written 2,700 years before our time. Because the book of Daniel was written in 536 BC, meaning 536 plus 2,000, it's more or less 2,600 years ago when this prophecy of Daniel was written by the inspiration of God's Spirit. And what does the prophecy say? Thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. There is what the Bible calls time of the end. What is that particular time in history? It says, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. There is no other time in the history of humanity like our time, where many are running to and fro physically. Physically, there are land vehicles in the seas, in our oceans. Many are running to and fro, sea crafts, and even under the sea there are submarines running to and fro. A nation is spying the boundaries of other nations. And in the air, many are flying to and fro, from airport to airport. So this prophecy of Daniel very much apparent in our time. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. There is no other book saying what will happen precisely in the future other than the Bible, because it is the book that was caused by God to be written through His holy prophets and apostles, and God guarantees one thing in the Bible that no other book can claim. The Bible tells us, I am the Lord, and there is none like me that can declare the end from the beginning. From ancient times, the things that are not yet done. You see, it's only the Bible that contains prophecy of future events. Very precisely, they are now being revealed in our times. The preciseness of all the prophecies of the Bible is something nobody can refute. For example, in the year about 30 or 34 AD, the Lord Jesus Christ speaks of a war. And He said that there will be war in Jerusalem, wherein the temple will be destroyed. There is no stone on top of another stone that will remain. Every stone will be turned, and that is the destruction of the temple in Jerusalem. The Lord Jesus Christ said that
about the year 30 or 34 AD. It happened very precisely after the assumption of the Lord Jesus Christ in the year 70 AD. In the year 70 AD, the Roman army ransacked the city of Jerusalem, destroying even the temple, which is regarded by the Jews as the most sacred place of their worship. Nagkaroon ng digma sa Jerusalem anyo 70. Ito ay sinabi ng Kristo na tupad sa tamang panahon. At bago pa si Kristo, hinulaan na yan ng mga propeta na magkakaroon ng destruction sa Jerusalem. Basahin natin ang Daniel 9:2. Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem, 70 taon. Exactly. Ang pagkasira ng Jerusalem, 70 taon. Nasira ba ang Jerusalem? Itong hula ni Propeta Daniel na ito, ay inulit ito ni Kristo na magkakaroon ng pagkasira sa Jerusalem na sinasabi si Propeta Jeremias, sabi ni Propeta Daniel, naunawa ko, merong mangyayaring pagkasira sa Jerusalem, 70 taon ang ganap, masisira ang Jerusalem. At naganap nga ito. Sinira ng Roman army ang templo sa Jerusalem dahil nagkaroon ng gera. Yun ang sinasabi ni Kristo, makakarinig kayo ng digmaan, sabi niya sa mga alagad. Narinig ng mga alagad yon, digmaan na yon, kasi buhay pa ang mga apostol noong anyo 70. Eksakto nangyari. Wala namang ibang aklat sa mundo, kapatid, na nakakapagsalita ng what will happen in the future. At hindi lang mga hula, pati mga informasyon sa Biblia, napakatama, precisely tamang-tama. Halimbawa, nung sabihin ng Diyos kay Abraham, ang lahi mo dapat tutuliin ng lalaki. Sa 8 araw, lahat ng lalaki sa inyo tutuliin. Kaya nga si Kristo, nung ipanganak tinuli siya nung 8 araw Ang makakapagtaka, bakit ang sabi ng Diyos kay Abraham, tutuliin sa 8 araw, pagkapanganak sa 8 araw, tutuliin. Nung una, hindi naiintindihan ng mga doktor ito Pero nitong nakaraang ilang taon, nakita ng mga doktor, tamang-tama yung salita sa Biblia. Gusto kong ipabasa ito, kapatid na Luz, sa iyo, yung finding tungkol sa vitamin K. Opo, ito po yan. In 1935, Professor H. Dam proposed the name vitamin K for the factor in foods that help prevent hemorrhaging in baby chicks. We now know vitamin K is responsible for the production by the liver of the element known as prothrombin. If vitamin K is deficient, there will be a prothrombin deficiency and hemorrhaging may occur. Oddly, it is only on the 5th through the 7th days of the newborn male's life that vitamin K produced by bacteria in the intestinal tract is present in adequate quantities. Vitamin K, coupled with prothrombin, causes blood coagulation, which is important in any surgical procedure. Holt and McIntosh, in their classic work, Holt Pediatrics, observed that a newborn infant has peculiar susceptibility to bleeding between the 2nd and 5th days of life. Hemorrhages at this time, though often inconsequential, are sometimes extensive. They may produce serious damage to internal organs, especially to the brain, and cause death from shock and exsanguination. Tignan mo itong eksaktong ito na impormasyon sa Biblia. Bakit ang utos ng Diyos kay Abraham ay tutuliin ang kanyang mga anak na lalaki sa 8 araw? May natukla-tuklasan ng mga doktor, ang tao pala, lalo na yung lalaki, wala siyang adequate amount of prothrombin with vitamin K na nagkokos ng tinatawag na blood coagulation, yung pagbubuo ng dugo. Pag wala yung pagbubuo ng dugo, yung coagulation, pag nasugatan ka, dudugo ng dudugo yun hanggang mamatay ka. Pag wala kang vitamin K
at saka yung prothrombin, na natuklasan ng mga siyentipiko at mga doktor ng medicine na ang tao pala nagkakaroon lang ng prothrombin at saka ng vitamin K pagka mula sa ikalawa hanggang sa ikapitong araw mula sa pagkapanganak. Kasi doon palang gumagana yung kanyang digestive system. It is interesting to note that the digestive system through the liver produces vitamin K. Without sufficient amount of vitamin K, you cannot produce prothrombin. Prothrombin is a very important factor, and vitamin K for the blood coagulation, as they call it in medicine. Kung ang bata ay tutuliin mo nang wala pa yung hindi pa nakakalagpas sa ikapitong araw mula sa pagkapanganak, wala pa siyang adequate amount of vitamin K and prothrombin in the system. Maaaring magkaroon siya ng hemorrhaging dahil walang blood coagulants present in the system. Ang nakakapagtaka at nakakapamangha-mangha, libo-libong taon, wala pang alam ang tao sa medisina, sinabi ng Diyos kay Abraham, sa ikawalong araw, tutuliin niyo yung inyong mga anak na lalaki. Sabi ng Diyos kay Abraham, ito ang aking tipan sa inyo. Nagpapakita lang na even scientifically speaking, the Bible is very exact. Bakit? Kaya pala ikawalong araw kasi pagka ikapitong araw pa lang makukumpleto yung presence ng prothrombin at saka ng vitamin K in the system of a male baby boy. Kaya, eksakto ang Biblia, scientifically. And there are other proofs of the exactness of the Bible scientifically. Pati ang history and archaeology proves that things that are written in the Bible are not make-believe things. They are not inventions. They are actual facts in history and in knowledge, proving that the Bible is a book which came from somebody who knows everything on this earth. Somebody that knows what will happen in the future, just like the prophecy in Daniel, when the time of the end was spoken by the Lord, there will be many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Who can imagine what the computer may do 200 years ago? This verse have been read by most presidents of the United States of America. Abraham Lincoln may have read this verse, but he was not lucky enough to witness the fulfillment of that prophecy in Daniel, where the Bible says, maraming tatakbo ng paruot parito, ang kaalaman ay lalago. 200 taon na nakakaraan, di naman mo maiintindihan pa itong masyado Pero ngayon maintindihan mo, gaano ba kalago ang kaalaman ngayon? Lumating yung computer, dumating na rin yung robot. Yung robot nagwe-welding na. Yung robot nag-o-opera na. Ganon kalaki ang kaalaman ngayon na hindi mo maiintindihan ganap 200 years ago. Ngayon lang naman nagaganap yan sa panahon ng kawakasan. That shows how precise the Bible is and how precise the Word of God is. Kaya, ang lahat ng impormasyon na sa Biblia, pinapatutuhanang galing sa Diyos ng istorya, ng siyensya, ng ating common sense, ng ating understanding, napapatunayang totoo ang Biblia. At walang ibang aklat na ganito. Kaya to your question, is the Bible the only source of truth for the salvation of souls? My answer is very, very big yes. It's the only source of truth for salvation. I have read much of religious books that are available at my reach. The Vedas of the Hindus, the book of the Baha'i faith, allegedly dictated by God to Baha'u'llah and Shoghi Effendi. I have read those books. I have read the doctrines of the Catholic Church, the faith of our fathers. I have read practically all bases of religious belief.
And I have found the Bible to be the only book it's speaking of the absolute truth. Mahirap lang sabihin sa'yo lahat-lahat, kapatid. Bawa, nabasa ko yung sinulat ni Shoghi Effendi, yung relihiyong galing sa Iran. Bagay, yung Iran malapit sa pinanggalingan ng Kristyanismo. Yung Baha'i Faith sabi, lahat ika ng nilikha ng Diyos, dalawa-dalawa. Meron ika laging katumbas. Parang ibon, merong pakpak na kaliwa, may pakpak na kanan. yun ang sabi raw. Galing daw sa Diyos yun. Sabi ko, mali. Bakit? Hindi totoo na lahat ng nilikha ng Diyos, dalawa-dalawa. May babae raw, may lalaki. Bakit? Merong mga nilikha ng Diyos, walang lalaki, walang babae. Those creatures that produce through asexual reproduction. Wala namang babae at lalaki pagka kailangan sa asexual reproduction. Meron kasing mga creatures na walang lalaki, walang babae. Dito pa lang mali na si Baha'u'llah, yung Baha'i Faith. Doon pa lang, very simple, a little knowledge of science will disprove the faith of the Baha'i Faith. Let us read the Baha'i Faith. Sister Luz. The world of humanity has two wings. One is woman and the other man. Not until both wings are equally developed can the bird fly. Should one wing remain weak, flight is impossible. Not until the world of woman becomes equal to the world of man in the acquisition of virtues and perfections can success and prosperity be attained as they ought to be. By Abdul Baha. Ayan. Iyan sa pahayag ng mga Baha'i Faith na ang kailangan daw magkaroon ng equal world, equal to the world of man and woman, unless it becomes equal to the world of man in the acquisition of virtues and perfection, can success and prosperity be attained as they ought to be. Hindi raw ma-attain ang prosperity and perfection kung hindi magkakapantay-pantay ang lalaki at babae. Kahit saan mo daanin, kahit sa siyensya, hindi naman pantay ang lalaki at babae. The woman is a weaker vessel, according to the Bible. Let us read in the book of 1 Peter chapter 3, verse 7. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. The Bible tells us that the woman is a weaker vessel. Put it spiritually, it is right. Put it scientifically, it is right. The woman is a weaker vessel. Scientifically speaking, the woman is a weaker vessel. You study the constitution of the body of a woman and the system of a woman, scientifically it is true that the woman is a weaker vessel. Spiritually, it is true. Kaya kung pag-uusapan natin ay ang Biblia, kapatid, ay totoo ba sinasabi? Totoo ito. Totoo ito. Walang ibang aklat na maiaagapay ka sa Biblia. Itong mga ministro ng Mormons, ang Book of Mormon daw mas mahusay pa sa Biblia. Pakinggan mo, ha? Opo, ayan. Ito ang sabi ng kanilang apostol daw, si Ezra Taft Benson. Ezra Taft Benson agreed, adding in a 1978 address, there will be more people saved in the kingdom of God 10,000 times over because of the Book of Mormon than there will be because of the Bible. Assuming that he is trying to imply that the Book of Mormon is better than the Bible. You see that, brother? But is it true that the Book of Mormon is better than the Bible, that it can save more people, 10,000 more than it is because of the Bible? That is a complete lie. It is a lie greater than the biggest temple of the Mormon church. Why? The Book of Mormon contains filth, garbage. I say that
Because let us see what the Book of Mormon say. In the Book of Alma or the Book of Mormon, let us read what they allege. Alma 3:6. Alma 3:6. And the skins of the Lamanites were dark, according to the mark which was set upon their fathers, which was a curse upon them because of their transgression and their rebellion against their brethren, who consisted of Nephi, Jacob, and Joseph, and some who were just and holy men. Itong mga Mormons na, mga apostol ng Mormons, at nitong si Joseph Smith, yun daw mga Lamanites, mga negro. Kasi yun daw pagiging negro, sumpa raw yun ng Diyos. Ano ang kasalanan ng mga bata na ipinanganak na negro? Ang pagiging negro is a long-term process which involves the things that occurs or happen to a man in the kind of environment he is in. Let us read the book of the Bible. Let us now leave the Book of Mormon for a while and let us see the Bible. In the Song of Solomon, chapter 1, verse 6. Look not upon me, because I am black, because the sun hath looked upon me. I am black because the sun hath looked upon me. In other translation, because I am darkened by the sun. At tinan mo ito scientifically, totoo ito eh. The sun can darken the skin of a person. Why? Scientifically speaking, the rays of the sun produces tan on our skin that produces melanin, that substance that causes the tanning of our skin. Long exposure to that process may darken the skin of a person. And those characteristics may be handed from one generation to another because of the DNA and because of the DNA and the genes. Ngayon, if you continually live on a place on earth which is very much exposed to the sun, the darkness of the skin from the parent may even be aggravated to the next generations because of the constant exposure. And scientists believe that it may take 1,000 years to notice a very great change. Let us read a finding of Jablonski. Opo. Jablonski and Chaplin note that when human indigenous peoples have migrated, they have carried with them a sufficient gene pool so that within 1,000 years, the skin of their descendants living today has turned dark or turned light to adapt to fit the formula given above. And this is scientific. In a span of 1,000 years, the sufficient gene pool from the parent to the offspring may affect the darkening of their skin or the lightening of their skin. And it can take in a process that may happen in a period of 1,000 years. So it is true what the Bible says, that being dark depends on the exposure to the sun. And that is very much apparent in our times. People that live in places wherein there is no sufficient sunlight and the sun is not very much present, like in Finland, people are white. But in Africa, where the rays of the sun is so intense, people have turned to be very black. But does that mean that they are cursed? No African will accept the explanation of the Mormon Church that they were cursed because being dark is a curse. Yung pagiging negro raw ay sumpa, mali yun. Ang katunayan, ang Book of Mormons nag-prophesy, mali, palpak. Basahin natin, Sis Luz, ang palpak na prophecy ng Book of Mormon. Doon sa Doctrines and Covenants, Section 84. Ito po yan. Doctrines and Covenants, Section 84. A revelation of Jesus Christ unto his servant Joseph Smith Jr. and 6 elders as they united their hearts and lifted their voices on high. Yea, the word of the Lord concerning his church
established in the last days for the restoration of his people, as he has spoken by the mouth of his prophets, and for the gathering of his saints to stand upon Mount Zion, which shall be the city of New Jerusalem. Which city shall be built, beginning at the temple lot, which is appointed by the finger of the Lord in the western boundaries of the state of Missouri, and dedicated by the hands of Joseph Smith Jr. and others with whom the Lord was well pleased. Verily, this is the word of the Lord, that the city New Jerusalem shall be built by the gathering of the saints, beginning at this place, even the place of the temple, which temple shall be reared in this generation. Tamo, Depal Fact. Sabi ni Joseph Smith, dito ka sa western boundary of the state of Missouri. Yung lugar na yon, ang tawag ngayon doon, Independence, sa Missouri. Doon daw itatayo ng Diyos ang bagong Jerusalem. Na yun daw ay i-dedicate yung itatayong temple doon, i-dedicate daw ni Joseph Smith. Ang kaso namatay si Joseph Smith, wala silang naitayong temple doon Daan taon na nakakalipas, hindi nagkatotoo na nagkaroon ng temple ng bagong Jerusalem sa state of Missouri. Paano ka ngayon maniniwala sa impormasyon dyan Pati prophecy dyan mali. Kaya kung maniniwala kayo dyan sa mga libro-libro ng mga relihiyong mali, nasa sa inyo na lang yon. Pero ako naninindigan, kahit kanino patutunayan ko, ang exactness, ang preciseness ng Word of God in the Bible, scientifically, historically, proves to us that the Bible is the only book available on earth that can provide humanity with the fullness of the truth for salvation. Amen. That is my answer to your question. Puntahan po agad natin ang makarami pa po tayo sa Macau, si kapatid na Ramis Naral. Macau, go ahead please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Magandang araw po, kapatid na Eli. At sa pagkakataon po ito, ang magtatanong po, kapatid na Eli, mula dito po sa Macau ay si Sister Jessica Cernal, isa pong Katoliko. Gusto ko lang po sanang i-open sa inyo ang katanungan sa sarili ko na hanggang ngayon di ko pa rin nasasagot. May ka-live-in partner po ako. For long years na kaming nagsama. We're both single mother and a single father. Nararamdaman ko kasi na parang wala akong assurance sa kanya. At tinitake for granted lang ang relasyon namin. Hindi ko alam kung talagang kami. Sana po mapayuhan mo ako at talaga isa pang tanong na masama po ba yung nagsasama na hindi kasal? Alam mo kapatid na Jessica, yung kasal naman alam mo, kung sabihin ko sa iyo, kung mas mabuti pa nga yung kasal sa gobyerno kaysa sa kasal sa relihiyon Kasal ng pastor, may handog. Pinagkakakwartahan nila yung kasal na yan Pero kung pag-uusapan natin Biblia, ang mahalaga hindi naman yung dokumento o yung akto ng kasal Ang mahalaga yung sincerity ng bawat isa in going together or in living together as husband and wife. Basahin natin ang Galatia Kapitulo 3, versikulo 15. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagka-pinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Ayan, maliwanag yung salita dyan kapatid Bagaman ang tipan, tao lang ang gumawa, kahit na ang tipan ay between two persons, two humans. Pero pagka napagtibay na yon, ratified, what is the ratification? Kung pumayag ka, kung pumayag siya, nagkaroon kayo ng mutual understanding between you both. Yung inyong pinag-usapan magsasama kayo bilang mag-asawa, kinikilala na ng Diyos yun Kahit hindi ka pa ikasal ng seremonya ng kasal ng pari Bakit? Si Maria at si Jose, wala namang kasal Kinasal ba si Maria at si Jose? Wala kang mababasa sa Biblia, kinasal sila. Pakinggan mo sa 1:18 ng Mateo. Ang pagkapanganak nga kay Hesus Kristo ay ganito.
nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Kita mo kapatid, ang sabi dun sa 18, nang si Maria ay mag-aasawa kay Jose. Ibig sabihin, they are steady. Magnobyo sila ni Jose. Mag-aasawa pa lang siya. Pero bago pa sila magsama, bago pa sila formal na makasal, kung may formal mang kasal noon, nagdalang tao na si Maria dahil kakasangkapanin siya ng Diyos para iluwal si Kristo. Ang pasya ni Jose, hihiwalay siya kay Maria dahil ang hinala ni Jose, nakaliwa siya ni Maria. Pero ang sabi sa kanya ng anghel, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa. Asawa na ang tawag eh. Magka-engage pa lang sila, asawa na ang tawag, kinikilala na ng Diyos. Dahil meron silang mutual understanding ni Maria. Huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, ano kapatid? Without the formal marriage ceremony, Joseph and Mary is acknowledged by God as a couple. Asawa na ni Jose si Maria. Kaya nga sabi niya, huwag mong iiwan yan. Ang kanyang dinadalang tao, hindi gawa ng kahit sino yan. Yan ay lalang ng Espiritu Santo. Pinakikita ko lang sa iyo, ang mahalaga kasi sa magsasamang lalaki at babae, yung pact between them. Hindi yung kasulatan. Kahit pirmahan mo lahat ng dokumento sa pare, pagkatapos ng 3 buwan, magsasabunutan kayo, walang kwenta yun. Di ba? Ang ibig kong sabihin, kapatid, ganito. Ikaw ang makakaalam nung kalagayan mo. Kasi sabi mo, single father yung kapartner mo. Ngayon, single mother ka naman. Meron na kayong both past history of having been with another man and another woman. Ngayon, parang taken for granted ka. Siguro, hindi ka masyadong mahal ng lalaki. Kasi kung mahal ka niya talaga, whatever your condition may be, meron akong alam, 3 nga yung anak, pinakasalan nung lalaki. Binata pa yung lalaki, no? Sa yung case, siya rin meron na ring past, dapat maging siya, concerned at saka maging caring siya. Sa aking analysis, sabi mo na take for granted ka, siguro hindi talaga kayo dapat sa isa't isa. Kung halimbawa, ikaw ay mag-aasawa, siguro mas maganda kung mag-aasawa ka, kapatid, humanap ka na nung talagang mahal ka. Sabi nga nung lola ko mag-asawa ka, kung mag-aasawa ka, yung mahal ka. Hindi mahalaga yung mahal mo, sabi niya. Doon mali ang lola ko. Pero, ang sabi niya, hindi mahalaga kung mahal mo, kailangan mahalaga, mahal ka. Kasi, pagka ikaw mahal ka, talagang maganda yon. Pero pag mahal mo lang, hindi ka naman mahal, pangit yun. Kaya ibig kong sabihin doon, kapatid, yung compatibility, madidetermine mo yon if the man you are with ay merong care, merong pangangalaga sa inyo, merong kiber. Kasi sa Biblia, ganito sa 5:8 ng unang Timoteo, ganito nakasulat. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ang analysis ng Diyos, ang isang tao na hindi niya kinakandili yung kanyang sarili, lalo na yung pamilya niya, masamang tao yun. Kaya yung mga irresponsabling ama, irresponsabling ina, considered ng Biblia yun masamang tao. Pag hindi
nagpapahalaga at nagkakandili sa kanyang sariling sambahayan. Kung wala kang makitang sa asawa mo ngayon o sa kasama mo ngayon na feeling of belonging o feeling of caring para sa sambahayan, delikado ka. You might as well spend the rest of your life in agony. Kaya yung marrying, if you are marrying someone, you have to consider also the rings that goes with it. Sabi nung nabasa kong isang katatawanan. Yung pag-aasawa na maraming rings. Engagement ring, tapos wedding ring. Kasunod na nun, suffering. Kasunod pa nun, enduring. At marami pang mga ring. Sana mag-ingat ka before making your final decision as to the person you are planning to live your life until death. Yun ang aking masasabi sa iyo, kapatid. Salamat po, Brother Eli. Sa Ho Chi Minh naman po tayo sa Vietnam. May kapatid na dito, Bahe. Go ahead, Ho Chi Minh. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, sa ganito pong pagkakataon. Kapatid na Eli, narito po ang magtatanong si kapatid na Renisa Regalado, 23 years old, isa po siyang Catholic. Gusto ko lang pong itanong, naayon po ba sa Biblia ang isang pag-oopera sa isang tao, lalo na po ang craniotomy? Alam mo, kapatid, sang-ayon ng Diyos doon kasi ang Diyos mismo nag-opera rin . Basahin natin ang Henesis Kapitulo 2 at versikulo 21. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kita mo, kapatid? Di ba ang Diyos yan nag-opera unang-una and the product of that operation is Eve. Ang produkto nun si Eva. Kinuha niya isang tadyang ni Adang, yung tadyang na yun ang ginawa niyang si Eva. Paano naman makukuha yun kung hindi inopera yung flesh ni Adan? Kaya ang sabi sa Biblia, pinaghilom. Ibig sabihin, iniwan ng Diyos yun, no? Pinaghilom ang laman sa dakong yaon na pinagkuhanan niya ng tadyang ni Adan para gawin niya si Eva. Ngayon, yung pag-oopera na natuklasan ngayon ng modern science ay kung ginagawa with utmost concern and with utmost carefulness, kasang-ayon ng kalooban ng Diyos yun. Sa Ecclesiastes Kapitulo 3, ito ating mababasa sa versikulo 10. Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Ayan, yung sakit, pinagsasanayan yan . Sa isang banda, yung doktor nagsasanay at yung katawan ng tao nagsasanay din maka-adapt sa sakit. Kaya sa ating katawan, pagka nagkasakit ka, halimbawa, nagkaroon ka ng beke, dalawang side, kanan at kaliwa, may beki ka, napapagsanayan ng katawan na ngayon, magpuproduce siya ng mga antibodies para pagdating ng pangalawang pagkakataong sasalakayin ka nung virus nung beke, ay meron ka ng depensa, na-immune ka na. Parang, ang tawag doon, immune ka na doon sa virus ng beke. Yun din ang prinsipyo nung tinatawag nating immunization yung bakuna. Binalagyan ka na nung virus para mag-produce na yung katawan mo ng antibodies para pagdating nung malakas na virus o bakterya ay meron ka ng panlaban. Yan ang mga tinatawag sa medisina na similia similibus curantur. Yan termino ng mga doktor yan saka ng mga siyentipiko Similia similibus curantur. Ibig sabihin, yun ang ideya ng tinatawag natin na vaccination. Yan kasi bunga ng pag-aaral ng mga tao. Ngayon, kung ang tinatanong mo, kapatid, yung craniotomy,
which is a delicate operation, pwede rin yun kasi doctors will not do that kung wala naman chance of survival. Di ba? In cases very necessary for that kind of operation, wala namang labag sa Biblia yon. Ang Biblia kasi is pro-life. Ito ay nasa panig ng buhay. Yun din naman ang pinapractice ng medicine, to save life. Kung merong mang doktor na ang pinapractice to save money, mali na yung prinsipyo niya. Pero ang talagang profession ng pagiging doktor is to save life. Huwag naman magagalit yung mga doktor. Meron kasing mga doktor to save money. Kaya kahit mapirwisyo pasyente niya, basta kumita lang siya, okay lang sa kanya. Pero in cases like what you are asking now, wala akong makita sa Bibliang yun ay mali. Tignan natin, Sis Luz, ang kahulugan ng craniotomy. A craniotomy is a surgical operation in which a bone flap is temporarily removed from the skull to access the brain. Craniotomies are often a critical operation performed on patients suffering from brain lesions or traumatic brain injury, TBI, and can also allow doctors to surgically implant deep brain stimulators for the treatment of Parkinson's disease, epilepsy, and cerebellar tremor. The procedure is also widely used in neuroscience for extracellular recording, brain imaging, and for neurological manipulations such as electrical stimulation and chemical titration. Human craniotomy is usually performed under general anesthesia, but can be also done with the patient awake using a local anesthetic. The procedure generally does not involve significant discomfort for the patient. In general, a craniotomy will be preceded by an MRI scan which provides a picture of the brain that the surgeon uses to plan the precise location for bone removal and the appropriate angle of access to the relevant brain areas. So, yung craniotomy na sinasabi, kapatid, ay ano naman yan? It's not a suicidal procedure. It is a procedure wherein the patient may be relieved of the problem. Kaya okay lang, kapatid. Kaya lang kung minsan, you have to consider the age of the patient. Kung ang ooperahan mo sa ulo ay 91 anyos na, you might as well let him rest. Diba? Kung halimbawa 91 anyos na, o kaya 80 anyos na, bubuksan mo pa yung bungo, tapos yung iskal, naku, maselan yun, kapatid. Yun ang sagot ko sa'yo, kapatid. Opo, maraming salamat po, Brother Eli. And with that, kapatid na Eli, ay muli pong tayo ay pansamantalang magpapaalam at nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating mga panauhin na nagpaunlak po sa atin na dumalo sa atin pong Worldwide Bible Exposition. At sa lahat po ng mga nanonood sa pamamagitan ng atin pong satellite feed sa iba't ibang lugar ng ating bansa at maging sa ibayong dagat sa pamamagitan po ng ating live webcast. At hindi man po natin mabigyan silang lahat ng pagkakataon na makapagtanong sapagkat napakarami po niyang lahat ng remote points na yan na hindi natin maia-accommodate na sila po ay mabigyang daan na makapagbigay ng kanilang mga katanungan. Subalit naniniwala po tayo sa tulong ng Panginoon sa mga tanong na itinanong ng ating mga kababayan at panauhin ay nabuksan din ng kaisipan ng maraming nanonood at nakikinig ng pagtatanghal po na ito ng ating ginagawang Worldwide Bible Exposition. At muli, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong kanyang ipinagkaloob sa atin ngayong araw na ito upang tayo po ay makapaglingkod sa ating mga kababayan. Tayo pagmamahalan natin ang